Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Oras natin ngayong umaga alas 6:37 na po, no? May 19, 2025. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated at ma-notify kapag ako po ay magla-livestream at mag-upload ng ating mga content. No? And syempre, huwag nyo kalimutan panoorin ang mga advertisement for economic purposes dahil malaking tulong po yan sa amin, no? Na mga content creator. At syempre, katulad ko, ngayong umaga, pag-usapan natin dito yung napaka-controversial. Hindi pa nga nagsimula ang 20th Congress. Naku, grabe na ang mga speculation kung sino ang magiging speaker ng Kamara. Alam naman natin na ang Kamara ngayon ay may speaker na kaalyado ng ating mahal na presidente. At meron pong nagpahangin na kung babakapan ni PBBM, hindi ko naman ito papasinungalingan kasi sinabi niya ito, ang campaign manager ng alyansa na si Tubit Tiangco ay mayroon din po siyang correct me if I'm wrong, I stand to be corrected. Tiangco ba or Tiangco? Okay, parang Tiangco, no? Campaign manager ng alyansa, nagpahiwatig na kung babakapan siya ng Pangulong Bongbong Marcos, willing po siyang magiging speaker. Open po siya sa speakership. Ang tanong, mga kamunting tinig, hindi naman ata problema si Speaker Martin Romualdez kaya ng sinasabi ng iba kasi alam naman natin ang speaker ay kaalyado po ng ating mahal na Pangulo at pinsang buo. Ang campaign manager ng alyansa nagpahiwatig lang naman na kung babakapan siya ng Pangulo, willing siya sa speakership. Pero hindi may pagkaila na itong mga ganitong klaseng mga pronouncement ng campaign manager ng alyansa na sinuportahan po natin at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos ay nag-ani ng samot-saring speculation. Actually nga, ang daming tumawag sa kanya. Traidor, balimbing, manggagamit, etc. etc. So, sa punto na ito, magkaroon muna ako ng reservation mga kamunting tinig. Hindi ko po aatakihin ang ganyang issue negatively kasi kahit sa mansino, mayroon namang pangarap. Dahil iniiwasan natin na magka-clash tayo kasi kahit papano naman, minahal naman ng mga taga-suporta ni PBBM ang campaign manager ng alyansa. Kahit na mayroong pagdududa sa kanya kasi kahit nga sa kanyang distrito, talo ang alyansa. Kahit nga sa Mindanao, natalo din yung alyansa. So parang sabi ng iba, poor performance at pinagdududahan ang pagsuporta niya sa ating mahal na presidente. Ika nga parang taliwas ang kanilang prinsipyo tungkol doon sa nangyari sa House of Representatives sapagkat medyo against itong si Tiangco sa usapin na i-impeach ang Vice President. But coming from the benefit of the doubt, I will not criticize really the campaign manager of Alyansa. Mag-aano muna ako doon, hold muna ako, hindi ko muna i-full blown yung aking mga komentary. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, tanungin ko kayo, kung kayo ang sumusuporta sa Pangulo at nakita nyo yung effort ng House of Representatives under, no, kay House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ng Pangulo, paano nyo po i-assist ang kanyang performance? Kasi napaka-supportive naman ng House of Representatives sa ating mahal na Pangulo. At yung mga major legislative agenda ng Executive Department ay nagawa naman ng paraan na maipasa at masuportahan sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. So, kayo, suportado nyo ba? Halimbawa, na suportahan ni PBBM, si Tiangco. Hindi ito intriga hindi ito intriga kasi ito yung mga gumagawa, ilumalabas ng mga information. Actually, ang mag-iintriga lang talaga dyan masyado ay ang mga Duterte diehard supporters. Pero bakit kailangan pa, no? Kung ako kay campaign manager, bakit kailangan nung pang sabihin na impeachment ang naging dahilan kung bakit natalo ang alyansa?
ayaw kong magkaroon ng komentary negatively sa kay Chubby kasi alam mo kung bakit. May mga vlogger na kilala naman natin at sinusuportahan na parang ang saya din sa performance ni Chubby Chanco. Mayroon ding mga nadismaya at hindi po talaga yan maiiwasan. Lalong-lalo na kapag nakita nila na napaka-supportive ni Toby sa ating mahal na Pangulo, no? So yun lang yung akin, mga kamunting tinig. Dapat iwasan yung mga pronouncement na hindi sila sigurado kasi may mga taga-suporta si PBBM na mga naguguluhan. Siyempre, lalong-lalo na, halimbawa, batikusin namin ang campaign manager ng Alyansa. Siyempre, mayroong ding sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. And si Speaker Martin Romualdez, alangan naman babatikusin namin, no? In favor kay Toby Chanco. So, ito yung usapin na to, open discussion to, no? Ano ang sa palagay ninyo, kung kayo ang pipiliin, sino sa inyo yung mas matimbang, si Speaker Martin Romualdez, na nakikita natin kung gaano niya sinuportahan ang liderato ng ating mahal na Pangulo sa 19th Congress. So sa 20th Congress, nakikita nyo ba na mapapalitan ba yung ating House Speaker? At para sa iba, wala namang problema kung halimbawa daw na si Speaker Martin Romualdez at saka si Toby, pareho namang kaalyado ni PBBM, so mag-usap na lang sila at depende kung sino po yung mananalo by numbers. Kung partido ba na sumusuporta kay Toby or yung party na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Pero itong mga itong discussions na ito, naturalmente lang to, napaka-natural lang to kasi may mga reaction po tayo, no? Kasi pareho lang naman sila ni Speaker Martin Romualdez na sumusuporta sa Pangulo, tapos lumalabas ngayon parang sila pa yung dalawang magkakatunggali sa speakership. So kasi magiging minority leader ang matalo. Tama? This is just a matter of a professional discussion. Atin-atin lang to ng mga loyalista, atin-atin lang to ng mga nagmamahal sa Pangulo, kasi pareho lang namang kaalyado ng ating mahal na presidente. So kung susuportahan ni PBBM si Tiangco, what will happen to Speaker Martin Romualdez? Kung susuportahan man ni Speaker Martin Romualdez ni PBBM ulit at suportahan siya ng kanyang kapwa mga congressman, what will happen to the ally of Pangulong Bongbong Marcos na si Toby Chanco? So yun yung mga possibility na mga nakikita natin na mga senaryo pag upo ng mga representante natin sa 20th Congress. So, ang mga negative lang naman is yung mga Duterte Rehad supporters. Pero itong mga komentaryo natin, hindi ito masyado negative kasi hindi pa tayo bumabanat. Kasi darating ang panahon na kailangan nating mamili ang suportahan ni PBBM o yung hindi susuportahan ni PBBM sa hinaharap na nakita natin na sumusuporta siya kay Pangulong Bongbong Marcos. So, diba? So, we need to be critical sa mga ganitong klaseng issue. Makikita ba natin na magbabanggaan ba ang speaker at ang mahal na Pangulo? Saan kaya papanig ang ating mahal na presidente kung i-challenge po ang pagiging House Speaker ni Martin Romualdez? Kasi may magcha-challenge talaga yan. Lalong-lalo na ngayon, si Sara Duterte, kinakausap niya na yung kapatid niya kung si Pulong, kung willing ba na magiging speaker. Ngayon, pwede naman kahit na sino. Sabi ng iba, pwede naman kahit na sino. Pareho lang naman kaalyado ni PBBM. Pero pag matalo kasi, minority. Minority leader. So, abangan natin kung ano ang mangyayari po dyan sa ganyang klase mga usapin. Pero, pinapaalam ko lang po sa inyo na kung sakasakaling i-challenge ni Toby Chanco, alangan, ang speakership ni Speaker Martin Romualdez, sa anong dahilan? Kasi parang ngayon nga, parang nagsisimula, hindi ako naggagawa ng intriga ha, pero parang nakikita natin, nagsisimula na yung conflict between Toby Chanco at saka Speaker Martin Romualdez. Pero in fairness kay Speaker Martin Romualdez, wala siyang sinabing hindi maganda sa kainalabasan po ng halalan. Okay?
Pero itong si Tubi Tiangco, may paninisi sa Kamara na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez with regards po doon sa impeachment. Alam naman natin na parang magkaiba o magkasalungat ang kanilang mga opinion dyan. Pero tayo na mga mamamayan na nagmamahal kay PBBM, anong magiging kapalaran ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Tubi Tiangco? So, sino kaya ang susuportahan ng ating mahal na Pangulo? Kasi sa akin, wala naman akong problema kahit na medyo frustrated ako sa nangyari, no? Sa style ng campaign manager ng alyansa. Wala tayong magagawa. May mga vlogger na mga pro-government na parang suportado din si Tiangco. May pro-government din na suportado din si Speaker Martin Romualdez. So, katulad natin, naturalmente, suportahan natin si Speaker Martin Romualdez kasi nakikita naman natin talaga yung effort na lahat ng halos legislative agenda ng ating mahal na Pangulo or Executive Department ay naisa katuparan. So, gusto ko lang po sabihin na talagang aabot talaga sa punto. Halimbawa, pareho mo nating sinusuportahan si Tiangco at saka si Romualdez. So, pagdating ng panahon, saan kaya papanig ang ating mahal na Pangulo? Ako kahit saan po, kahit saan papanig ang ating mahal na Pangulo, wala pong problema sa akin. Siguro mag-disagree ako kung hindi ko pa malalaman kung ano yung maging desisyon ng Pangulo. Pero pag once na nakita ko na at mag-side ang Pangulo sa pareho niyang kaalyado, ay para sa akin, bow ako sa desisyon ng ating mahal na President. Okay? Pero sa ngayon, dapat si Tubi Tiangco at saka si Speaker Martin Romualdez mag-ingat dahil maaaring pag-awayin sila para maapektuhan po ang Pangulo. Kasi, pag iintriga, no, iintriga ng mga Duterte Dihad supporters yan, gagatungan nila, no, sa statement pa lang ni Tubi Tiangco, parang may papahiwatig na talagang ayaw ng impeachment. So, bakit? Ganon ang dahilan. So, gagawa kaya ito siya, magbibuild up kaya ito ng grupo? So, tayo naman, ng mga social media influencers, pagdating ng panahon, pareho lang naman silang supporter ni PBBM, saan tayo papanig. Basta ako, may mga hesitation po ako dyan. At time will come, malalaman nyo yung full-blown ko kapag nakita ko na after ng pagpasok ng 20th Congress. Kasi dyan ang delikado yung agawan ng speakership at saka Senate presidency. After talaga election yan. Ganon talaga yon kasi nakadepende po sa numbers Kung halimbawa, si Tubi nagpahiwatig na open siya backupan ni PBBM kung babackupan siya ni PBBM bilang speaker, open siya sa possibility na ganon. Okay? So, pero ano naman ang dahilan ni PBBM na iwanan niya si Speaker Martin Romualdez? At bakit nakapag-come up ng ganyang klaseng idea si Tubi Tiangco, yung alyansa campaign manager? Bakit kaya naisipan niya to? So yan yung mga tanong mga kamunting tinig. Ito'y professional way of dealing with such kind of conflicting circumstances. Kasi pareho po sila ng ating mahal na Pangulo na suportado. Pero bakit kailangan pang magsalita at manisi itong si Tubi Tiangco? Kailangan bang palitan si Speaker Martin Romualdez? So taong bayan na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, susuportado pa ba natin si Speaker Martin Romualdez o palitan natin kay Tiangco kung sakali mang backupan si Tiangco ng ating mahal na Pangulo? Kasi kapag backupan siya, willing siya open siya sa speakership. So, kung may number, bilang, kasi 250 ang bilang ngayon na sumusuporta at kay Speaker Martin Romualdez, mananatili po ang kanyang speakership. Ang importante doon, hindi po mapunta sa mga Duterte alay. Okay? Ang akin lang naman, kahit sino pa kay Tubi at saka kay Speaker Martin Romualdez, walang problema kung hindi traidor si Tubi. So dapat magmanman tayo guys kasi baka mamaya, hindi naman mahirap. Kaya lang may nagmamahal kasi kay Tubi Tiangco na mga vlogger So I don't want to have a conflict to my fellow social media influencer, lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa campaign manager ng alyansa. Okay? At saka sa sumusuporta din kay Speaker Martin Romualdez. So abangan na lang natin
kung sino pong mas matimbang. Kasi may nagsabing mas matimbang si Speaker Martin Romualdez dahil nakikita naman natin kung ano yung performance. Mas matimbang si Toby Tiongco dahil campaign manager. Pero those are the things that we need to contemplate. What will be the next na aabangan po natin? What will be the next what we call this event or turn of events? No, we are waiting for. Oh, 'di ba? Yung bubungad sa atin. So yun lang sa issue ng speakership. Sinabi ni Toby na open siya sa speakership kapag back-upan siya ng ating mahal na presidente. At ang tanong ko dyan, bakit kaya niya nasabi yun? Kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated pag mag-upload ako ng mga video at magla-livestream. Handa na ba ang mga taga-suporta ni PBBM na mapalitan ng speakership? Anong dahilan? Okay. Handa na bang tanggapin si Toby? Kung sakasakali, naiisip nyo ba na palitan ang speaker at ipalit kay Toby? Nakaalyado din ng Pangulo. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Abangan natin ang susunod na kabanata. So, mag-relax lang kayo. Bye-bye!